Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH posted 4 minutes ago. Mainit-init pa. Ombudsman Remulla gustong makausap ang 18 ex-Marines. Inaming nakipagkita sa dalawang ICC officials. Ombudsman Jesus Crispin Remulla said he wants to obtain and review the affidavits of the 18 former Marine officers who allege that they delivered large suitcases, yung malita, large malitas, filled with cash to President Ferdinand Marcos Jr., former House Speaker Martin Romualdez, and other lawmakers. Remulla stressed the need to scrutinize the claims, citing the seriousness of the accusations and the inclusion of his name and the alleged delivery of funds supposedly meant to finance the case of former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. He also admitted that he met with two ICC officials along with former Senator Antonio Trillanes IV. So ano ngayon? So ito yung exact statement niya. I want to get the affidavit of each one of them, the ex-Marines. The allegations are serious. Kasama ko dyan. Sinasabi nila ang ICC. Oo, nakausap ko. Ano ngayon? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo. Pero ang mas malaga dyan, yung allegations na ginawa nila na iba. Gusto daw niyang makausap? No. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Totohanan na ba ito? Itong pahayag ni Ombudsman. Kasi una niyang sinabi, canard. Hindi totoo. Kwentong barbero. Hindi dapat bigyan ng pansin. Yung mga ganyang mga kwento. Walang basihan. Yun ang una niyang Ano ang nangyari? Bakit biglang inamin na what's wrong? So what? Sabi niya dito nakausap ko. Ano ngayon? Nung una, sinasabi ng Pangulo at itong si DOJ Secretary Boying Remulla hindi makikipag-cooperate Philippine government sa ICC. Bakit Ito, kung wala pang Marines na lumantad, hindi natin alam. Mabuti na lang at may mga matatapang na Marines na itinaya ang buhay pamilya nila para magsabi ng katotohanan. So anyway, sabi naman ni Attorney Baligod na handa silang makipag-correct sa Office of the Ombudsman. So, tingnan natin. Kailang, ako, personal opinion ko lang ito Sana maging wise sina Attorney Baligod. Baka along the way, I might be wrong. Kasi yung may narinig akong interview ng mga banateros kay Attorney Baligod. Parang kung bakit biglang nawala si Gutesa? Parang hindi lang maklaro, Parang may pumirma si Gutesa na parang binabawi niya yung una niyang sinabi, something like that. Na parang nag-aaway pa daw Gutesa at ang misis niya na, bakit ka nagbago? Hindi, natatakot ako para sa inyo. Kaya napilitan akong pumirma. May ganong statement ni Attorney Baligod. Hindi ko lang nakuha yung butong bata. Marunong itong si Attorney Baligod Hindi niya sinasabi ang lahat. Marami pa silang alam na unti-unti nilang inilalabas. Ganon ang strategy nila. And to me, that's a good move. May part 1, part 2. Yung 18 Marines ito, sabi ni Attorney Baligod, may 12 pa. Tapos, marami silang hawak na mga ebidensya, kailang hindi pa nila ipinapakita lahat. Wow, ang galing. So, nagre-reserve sila ng mga bala. So, I don't know sa inyo
Ako, duda ako. Huwag lang isa-isahin kausapin. Kung kausapin man sila, dapat as a group. Hindi pwede yung isa-isa. Baka mamaya, hindi natin alam kung ano ang mangyayari o mapag-usapan kung isa-isa. Hihina ang kanilang fighting spirit kung isa-isa. Kagaya si Orly Gutesa, nag-iisa siya. O ngayon, wala na. Ito, malakas ito dahil 18 eh. So, gustong kausapin, sa inyo, mga kaibigan, paki-comment ko, no? Maganda ba na kakausapin ni... Pwede siguro, imbestigahan na lang ang mga tao ng ombudsman mag-imbestiga. Kailang kausapin isa-isa. Ay, alanganin ako niyan. I don't know. Ito, basa lang tayo sa mga comments, ha. Aileen Abbas Solo. So, deniability is no longer an option. Grabe ba ang ebidensya? But of course, you will find an alibi to justify. Marcel Gabuat, the fact na inadmit niyang nakausap niya ang taga-ICC ay may bahid na ng kredibilidad niya. Eh ano ngayon? Sabi niyo, okay lang daw yun eh. OJ Magsano, yung mga nakatanggap dyan, mag-isip-isip na kayo. Kasi pag umusad ang investigasyon, automatic kayo lang sangkot dyan. Dalawa, matic, safe. Sino yung dalawang matic, automatic, safe? Yung pinakamataas siguro. Ay, nako. Juanito Pilay, sabi nga ni Jessica So, hindi naman labag sa batas ang makipagkita sa mga taga-ICC. Hindi nga labag sa batas. Kaya lang, unang pronouncement nila, hindi sila makipagkita. Ang tanong, sino ang gumastos? Kung gastos ng ICC, well and good. Sinasabi ng mga Marines na nag-produce sila ng from peso to dollars 2 million at ibinigay kay Trillanes. Yun ang masama. Dahil tayo ang gumastos sa ginawa ng ICC dito. Yan ang ano. Anyway, this is a good development. Handang makipag-usap ang ombudsman. Ano na ngayon? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng tulong, libreng yero at pako sa mga tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang nahatag namo nga yero? So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay. O karon naman nagyod sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo nga
ugay na gid ko. Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo.